Hoy, saan ka? Ano na naman kinukot-kot ko? Yan si Ingra. O yan. So ngayon, wala akong pasok. Pinagluto ako ulit ng beef steak. Yung parang karinderya na beef steak. So meron akong beef sa ref. Hiniwa ko siya ng pa-strips. Pinapakuluan ko nito ng 15 minutes. Pinakuluan ko siya sa isang pirasong lemon. Pwede rin ng kalamansi. Tapos mga 1/4 cup ng toyo, paminta, tatlong basong tubig, at saka lemon, tsaka beef yan. Pinastrips ko siya kasi parang gusto ko yung parang karindilla style na beef steak. May mga masabaw-sabaw. Ganyan. Ayan, pakita ko yan siya paano magluto. So, mahina lang yung apoy ko kasi ayoko nabibigla. Gusto ko yung slow cook lang para lumabas ng natural yung lasa ng karne. So, babalikan ko ito mamaya. Pakita ko sa iyo. So, after mga 50 minutes na pagpapakulo, slow cook lang ito. Tingnan mo, ito nag-evaporate na siya. Wala na masyado. Malasa na yan. Kasi, pag nagluluto ka naman, the more na mauubusan ng sabaw, mas nagiging concentrated yung lasa ng mga ginawa mong panimpla. So, ganyan siya. Malambot na yan. Siguro, konting kulo na lang yung mga 15 minutes, which is, stop ko na to kasi sa 15 minutes, pwede ko nang gawin yung pagsusotay ko sa pagsusotay ko, pagpiprito ko sa mga beef, lalambot na rin siya doon. So, aabutan ko siya para hindi siya ma-overcook. Pero okay na to. Masarap na siya yun. Masarap na yun, no? Yan. So, handa ko na yung ingredients. Wait lang. Ayun, okay. So, natuyo na yung pinatuyo ko yung beef. Yan, te. Pinatuyo ko yung beef, te. Yan. Merong konting sabaw yan. Inano ko lang, sineparate ko lang siya. Kasi gusto kong magkaroon ng crust. So, gusto ko siyang igisa muna sa sibuyas tsaka sa bawang hanggang sa matuyo siya ulit, hanggang mag-crust. Tsaka ko ibubuhos ang sabaw. Yan. So, ito siya. Dahil pecha di peligro na. Yan na lang ang aking ingredients. Sibuyas na hinati ko. Ito para to sa huli, para sa pang-garnish na lang, para magbukhang Pinoy beef steak. Kalahating lemon at bawang. Maglalagay din ako ng oyster sauce. Siguro mga isang kutsara sa ganong kadaming meat. Yung iodized salt, siguro mga half teaspoon lang. Tsaka mantika pang-gisa. So, simulan na natin. Pero ito naglalagay na ako ng mantika. Konti lang. Medyo painitin nyo yung kaserola nyo or kawali nyo. Yan. Okay na siguro yan. Medyo mainit na yung kawali ko. So, nilalagay ko na yung bawang. Wala kasi tagahawak eh. Wait lang. Ito. Ayan, te. So, ilalagay ko na yung bawang. Walang tagahawak eh. So, ilalagay ko na lang dyan. Maging mapamaraan na lang. Walaglag ko lang dyan. Ayan. Tatampisaw na siya sa mantika. And then, since kalalaglag ko lang yan, ang sibuyas, antayin natin na medyo maya-maya ilaglag. Painitin natin yung bawang. Okay? And then, mainit yung bawang, ilagay din sibuyas. Ano talaga? Yan, dyan mo lang dadaan. Ganyan, teo. Ayan. Oh, ito yung itsura ng kawali ko. Yan, Yan, teo. Ay. Yan. Tapos, tatanggalin yan. Gisa-gisa mo lang. Medyo nasunog mo yung bawang. So, dapat di siya masunog kasi para hindi mapait. So, hinaan natin. Yan. Hiwain lang. Kapag nagiging translucent na, or kapag sabi nga, kapag nakita mo na yung kaluluwa ng sibuyas, ilagay na natin ang beef. So, mabilis ang luto to. Kasi gusto ko lang naman is magkaroon siya ng crust. Kasi yung lasa kasi niya hinahabol ko. So, medyo lalakasan ko ng konti para maging aggressive yung apoy. Para gusto ko magkaroon siya ng crust eh. Yan.
para aggressive yung apoy. Hayaan ko lang siya. Siguro to mga 3 to 5 minutes to sa medyo malakas na apoy. So after 3 minutes, ito na siya. Pinapastay ko siya ng mga 30 seconds, hinahalo-halo ko siya eh. Kasi ayoko rin masunog. Pero dapat bantayan mo rin yung apoy na hindi overheat talaga. Kaya dapat binabantayan yung niluluto mo, te. Yan o. Yan. So, hahayaan ko na lang siyang 30 seconds. Kailangan kasi gusto ko makuha yung crust niya. Pag may crust kasi mas masarap eh. So, ulit, mga 1 minute siguro yan. Tsaka ko hahaluin ulit. Okay. So, nilakasan ko pa yung apoy. Hahalo ko naman siya ganyan, te. Ayun o. May crust na siya. Hindi yan sunog. Kailangan mo lang makuha yung crust. Kaya dapat dahan-dahan lang. Wag mo masyado mahina yung apoy. Ayan o. Yan, mga yan. Lasa kasi yan eh. So, siguro, ano pa to? 1 minute pa. Basta bantay mo palagi yung apoy. Kasi minsan kapag na-overheat na, syempre, mag-a-adjust ka na naman ulit sa apoy. So, kailangan nakabantay ka. Ayan. So, 1 minute pa siguro. Nakuha ko na yung gusto ko. Meron mga ganyan na siya. Konting sunog. Actually, crust naman yun. So, okay lang yan. Ito yung lagi ko nakikita kay mamang pag nagluluto siya. Yung mga crust. So, ito yung gusto kong i-achieve. Yung iba naman kasi, piniprito nila yung yung beef steak. Pero depende sa sa trick ko kung anong gusto mo. Okay din yung prito. Pero ito yung gusto ko kasi para sa mas madali sa akin gawin to. And then, yung pinakuluan ko kanina, hindi ko naman dito naubos yung tubig doon. So, ihahalo ko ulit siya dito. Ayan siya. Bali, nilagyan ko na ito ng 1 cup of water. Kasi gusto ko siyang ilaga pa. Kasi, parang 50 minutes pa lang siya nilaga. So, lumambot naman siya, pero hindi pa siya enough na malambot. So, kaya nga, tinigil ko muna kasi ipapacrust ko pa siya and then palalambutin ko siya ulit. At least pag naluto na siya, pag lumambot na siya, may mga crust na siyang ganyan. So hintayin natin siguro mga mga 15 minutes pa. Pag medyo paiga na, tsaka hahabulin ng timpla. Okay. Okay, te. Yan, pinapakuluan ko na siya. Nagdagdag pa ako ng kalahating cup dyan ng tubig kasi baka kasi maubusan agad tapos hindi naman malambot. Pero habang pinapakuluan ko siya, ito na yung the best time na lagyan mo na siya ng mga pampahabo mo, pampalasa, katulad ng sugar. Itong sugar, mga kahit kalahating kutsarita lang. Hindi naman ganun ka tamis. Ayoko rin kasi naman siya matamis. And then, kutob-kutob lang to, tiya. Ang asin naman is kalahating kutsarita lang. Yan, okay na yan. Tapos, di ba meron tayong oyster sauce? Lagyan mo na rin siya ng oyster sauce. Oyster sauce siguro mga kalahating kutsara. Yan, kutob-kutob lang yan lahat. Para lang naman sa yan eh. Yan, okay na yan. Depende na yan kung paano mo siya pasasarapin. Kung ano pa yung hahabulin mo. Pwede mo lagyan ng chili kung gusto mo medyo maanghang. Pero sa akin yun na lang muna kasi gusto ko basic lang. Pinaka-basic lang ganyan. Haluin mo na siya. Kasi dapat pag natuyo siya, malasang-malasa yung sabaw niya. Yan. So, pag natuyo na yan, magiging malasa na yan. Tapos, kanina di ba may lemon ako? Lagyan natin ng konti lemon. Habulin ko lang yung asim. Ito siya. So, hindi naman lahat. May naiwan pa rin para lang, makontrol lang. Tapos, magdadagdag pa ulit ako dito ng half cup na tubig. So, ito siya. So, ang tubig. Half cup ulit ng tubig. Half cup. Kasi feeling ko maaga siya matutuyo. Yan. So, pakukuluin mo ulit. Yan lang. So, ito tayo bubuksan ko ulit. Naka 20 minutes na yata ako. Gusto ko lang siyang lagyan ng sibuyas. Pero hindi pa to yung final ng sibuyas. Hayaan ko lang yung sibuyas dyan kasi gusto ko lang magpawis yung sibuyas para lahat ng katas ng sibuyas mapunta dyan. Wow, parang ang daming sibuyas. So, ganyan lang habang natutuyo siya. So, makalipas ang 25 minutes na, nagdagdag pa ako ng sibuyas kasi mas gusto ko siya, te, na mas malasang sibuyas. So, pinapatuyo ko na lang yan
Pag natuyo na yan, ilalagay ko na siya sa plato at magagarnish na ako ng sibuyas. So malasa na to, okay na to sa akin, para sa akin. Basta pag mauubos na yung ano mo, yung tubig mo, at feeling mo matigas pa yung karne, dagdag ka ng dagdag hanggang sa lumambot. Pero tansyahin mo palagi. Yan. Okay na te. So I think nakuha ko na yung desired ko na consistency na gusto ko. Ayan, okay na sa akin yan. Pero kung ibebenta mo yan, dapat mas maraming sabaw. Pero since kakainin naman namin ito Nathan, okay na sa akin to. Yan. Nilagyan ko pa rin ng ng paminta habang bago ko ito binuksan kanina. So okay na sa akin to. Ililipat ko na ito sa lalagyanan sa bangko. So i-garnish mo na siya ng sibuyas. Yan lang siya, you know. Halos paubos na yung sabaw. Dapat ganyan siya. Okay na yan. So yan ito, okay na yan te. Tapos na to. Lilipat ko na siya sa mangkok. Yan siya. Yan yung beef steak. Yan yung beef steak Tagalog. Yan na siya. Yan. Tapos lalagyan mo na siya ng garnish. Yan. Sabi na kakain ito. Yan. Tapos pwede ka mag-sprinkle dyan ng ng toasted garlic. Lagyan mo ng lemon. Paganda. Yun lang.